Nung nasa taas nga ako, tinawag nga ako ni kuya niyan at may dala nga daw siyang kalamay tsaka mangga na binigay nga ni tita galing sa kanto. Tuwang-tuwa nga ako dyan nung nakita ko nga, kaya nung pumunta nga sila ate, niyaya niya nga akong pumunta kay lola dito sa kanto. Nagpasama na nga din sa akin yan si ate dito sa kanto at binilhan niya nga daw si lola ng tungkod. Medyo luma na nga din kasi yung tungkod ni lola at yung gusto nga daw niya yung may nagagabayan nga siya pag tumatayo nga siya. Kaya nung pumunta nga daw kahapon si ate sa bayan, binilhan niya na nga daw si lola ng tungkod nga sa Mercury. Sabi nga ni ate dyan, mag-picture nga daw sila ni lola, pero nung nalaman niya ngang video nagagalit nga siya sa akin. May hawak pa ngang mangga dyan si ate at binigyan nga din siya ni tita. Kaya binigay ko na nga yung cellphone ko kay Bunso at sabi ko nga picturean nga kami. Pero busit nga tong kapatid ko at hindi nga niya alam kung paano niya nga kami pipicturean, kung patayo ba o patagilid. Malakas pa nga yung lola namin dyan at hindi mo nga mapagkakamalang 96 years old na nga siya. Pag-uwi nga namin sa bahay, binalata na nga ni ate yung mangga at nilagyan niya na ngang kamatis at kakain na nga daw kami. Pumunta nga lang siya dito sa amin at akala niya nga may tindangang lugaw si mama, pero nung nalaman nga niyang wala kakain na nga lang daw kami ng kanin. May natira pa nga kaming ulam niyan na atay balon-balunan kagabi, kaya inilabas na nga din namin. Nagluto pa nga din yan si kuya ng hotdog at saka nga ng ginisang ampalaya para may pandagdag nga sa ulam namin. Buti na nga lang mga mare, may nagtitinda nga ditong taho, kaya pag dumadaan nga bumibili nga ako tuwing umaga. Masarap nga talagang umuwi dito sa probinsya mga mare, lalo na nga pagkakain kayo ng sabay-sabay at mga nakakamay. Ito naman ngang si Shobi hindi nga daw siya makakain ng maayos at yung ipin nga niya malalaglag na nga daw. Pagkatapos nga namin niyang magkainan, umuwi na nga din yan sila ate at pupunta pa nga daw ulit sila sa bayan. At dahil maraming ngang dumadaan sa amin at mga nagtatanong nga sila kung saan daw ba yung karera ng kalabaw. Kaya niyaya na nga kami ni mama at manood nga daw kami dun sa Arsinas at piyesta nga daw dun, kaya may karera nga ng kalabaw. Ewan ko nga lang mga mare kung makanood nga kami ng maayos dun at marami nga din kaming kasamang bata. Diyos ko mga mare, nakikita ko pa nga lang yung mukha ko, mukhang alam ko na kung ano nga yung magiging anak namin. Sana nga lang mga mare, mali nga yung iniisip ko at nag-o-overthink nga lang siguro ako. Magpahatid nga lang din kami yan kay kuya at wala nga ding mapaparkingan tong sasakyan. Paghatid nga sa amin dito, nagmamadali na nga yung mga batang pumunta doon at hindi na naman nga sila mapakali niya. Habang naglalakad nga kami papunta doon sa karerahan nakita nga namin tong mga ilalaban nga na kalabaw. Kaya naglakad na nga din kami yan papunta nga doon sa dulo at doon nga daw yung karerahan ng kalabaw at marami nga din dong tao. Ang sarap nga lang din talagang umuwi nga dito sa probinsya at nakakatakbo nga sila kambal kahit saan nga nila gustong pumunta. Pagdating nga namin dito, marami na nga ding nagkarera nga ng kalabaw. Piyesta nga din daw kasi dito sa Arsinas nga, kaya nga may palaro nga din daw sila ng karera nga ng kalabaw. Nakaka-excite nga ding manood dito at pwede ka nga ding pumusta kung gusto mo. Maglalakad nga muna sila niyan papunta nga sa dulo, tapos pag nasa dulo na nga sila, tsaka nga sila magkakarera niyan. Sobrang init nga din yan, pero ang dami nga ding kalabaw na lalaban at malaki nga din siguro yung premyo dyan. Bago pa nga kami umuwi niyan, may napanood pa nga kaming kalabaw na lumihis nga sa racetrack. Mahirap nga din talaga mga maring maghinete at hindi mo nga din alam kung saan nga pupunta yung kalabaw mo. Pinasundo na nga din namin kay kuya nga yung mga bata at ang kukulit nga din dito. Pero nung tumawag nga sa akin si daddy at naka-out na nga daw siya sa trabaho, kaya umuwi na nga daw ako at pupunta nga kami sa bayan. Kaya niyaya ko na nga din yan sila mama para umuwi nga kami at magpapahatid nga ako sa kanya. Sabi ko na nga lang sa kanya, bumalik na nga lang siya at mukhang marami pa nga ding lalaban. Sulit na sulit nga mga mare yung bakasyon namin at marami nga kaming nagawa sa aming buhay. Paalam nga ako niyan kay daddy na sasama nga akong manood kila mama at nagtatrabaho nga siya doon sa bahay. Pagdating nga namin dito sa bahay, tapos na nga daw magtrabaho si daddy, kaya pupunta na nga daw kami sa bayan. Ito nga lang ang kagandahan sa trabaho nga ni daddy, basta nga may wifi siya pwede niya ngang daling kahit saan yung trabaho niya. Kaya lumabas na nga ako at sabi ko nga kay daddy, palalamigin ko nga lang tong sasakyan at sobrang init nga din sa loob. Sabi ko nga kay daddy dyan, naiwan na nga lang sila kambal kay mama at para may kalaro nga din sila Shobe. Kaso nga lang baka nga bumalik si mama dun sa karera nga ng kalabaw at marami pa nga siyang bitbit na bata. Kaya umalis na nga din kami niyan at pupunta nga din kami sa bayan at wala na nga din kaming kape sa bahay. Pagdating nga namin dito sa bayan, nag-withdraw nga muna si daddy at wala nga din kami niyang pambili nga ng kape. Grabe nga mga mare, naubos na nga yung budget namin at parang dumadaan nga lang sa palad namin yung dala nga naming pera dito. Pagkatapos nga naming mag-withdraw, sabi ko nga kay daddy, dadaan nga ako dito sa palengke at bibili nga ako ng sampalok. Pagkatapos nga naming bumili ng sampalok sa palengke, pumunta naman nga kami dito sa 7-Eleven at nagugutom nga daw tong si daddy. Sabi ko nga sa kanila dyan, bilisan nga nilang kumain at pupunta pa nga kami sa Mercury. Dami nga din kasing kagat nga ng lamok nung isang kambal at bibili nga kami doon ng off lotion. Pagpasok nga namin dito sa loob, ito nga Cool Fever yung pinapabili nga ni kambal. Binilhan ko nga lang din dito ng Bear Brand Adult Plus nga si tatay at nagpapabili nga din siya. Nung nakabili na nga kami, pupunta naman nga daw kami sa RCS, sabi nga ni daddy, at doon na nga lang daw kami bibili nga ng kape. Syempre mga mare, walang ibang magdadrive
mag-drive niyan kundi ako nga lang at mga pasahero ko nga tong mga to. Pwede naman ding mag-drive nga niyan yung asawa ko at may student permit naman siya at may lisensya naman ako. Kaso nga lang mga mare, medyo maraming ang sasakyan dito at baka kada nga makakasalubong nito hihinto nga kami. Pasok nga namin dito sa RCS, nakita niya nga agad tong lobo at ito nga daw yung ibibili niya nga sa mga anak niya. Bumili na nga din kami niya ng kape at parang ginagawa nga lang din nilang tubig yung kape nga sa amin. Pagkatapos nga naming mamili at magturo nga sila kambal ng kung ano-ano, uuwi na nga din kami niyan pagkatapos nga namin. Nung nakita ko nga tong basahan, bumili na nga din ako ng dalawa para may basahan nga din kami sa Caloocan. Pagkatapos nga naming bumili niyan sa RCS, uuwi na nga din kami at napapagod na nga din ako. Pero sabi ko nga niyan kay daddy, dumaan nga muna kami dito sa Taste from the Greens at bibili nga ako ng butter cookies. Pero nung nagtanong nga ako mga mare, wala na nga daw butter cookies at na-sold out na nga daw. Kaya uuwi nga tayong luhaan mga mare for today's video. Kaya hanggang dito na nga lang mga mare. Salamat sa panonood!